First day ng renovation, sariling sikap muna, pintura. Let's go! So sa pintura naman tayo. So gaya ng sabi ko, nag-DIY ako sa pagpipintura ng bahay ko. Pero dito sa video, i-share ko pa rin kung ano yung mga materials na nagamit ko at syempre kung magkano yung total na nagastos ko para sa pintura ng buong bahay. So umpisa natin sa proseso. Since wala pa akong experience, first time ko ginawa to, nag-search muna ako sa mga website ng mga nagtitinda ng pintura ng mga malalaking brands. And also YouTube, tsaka yung pinagbilan ko ng pintura din and mga kakilala ko na marunong magpintura. So nagtanong-tanong lang ako bago ko umpisahan yung project na pagpipintura ng bahay. So hindi ako naglason since pag years naman na daw nakatayo yung bahay, okay lang kahit hindi na maglason ng pader bago pinturahan. Hindi ako nag-waterproofing since inner unit yung nakuha ko. And hindi ako nagmasilya since okay na ako sa pader kahit na mapinturahan lang. Though ang downside nun is hindi smooth yung pader, unlike pag namasilya siya medyo may alon-alon and hindi siya ganun talaga ka-smooth. Merong mga part na magaspang. So niliha ko muna yung pader para medyo kuminis siya at matanggal yung mga bumps ng mga pader dun sa mga tinapal na semento, dun sa mga maliliit na cracks. And of course dapat malinis siya, walang alikabok para kumapit ng maayos yung pintura. Tsaka ako nag 2 coats ng primer and then 2 coats din ng top coat na may kulay na. Davis yung brand na ginamit ko ng pintura dito. So Davis Pondo para sa primer and Davis Sun and Rain para sa top coat and yung may kulay na pintura nga. And bumili din ako ng kulay brown na 1 gallon lang, pero sa primer and top coat kailangan ng 2 timba ng primer and 2 timba ng top coat. Second coating. After the second coating of primer, pinapatuyo lang. Tapos pipintura na tayo ng top coat. Hindi ko alam kung top coat ng tawag doon, pero yung may kulay na. So again, 2 timba ng primer and 2 timba ng top coat para mapinturahan yung buong bahay including the partition. Pero kung walang partition yung unit nyo and gusto nyo siyang pinturahan na mas konting pintura yung kailangan nyo, and kayo na rin ang bahala kung bibili kayo ng another kulay para sa accent colors gaya nung ginawa ko na brown. Bumili ako ng 1 galon, sobra-sobra na din yun. And kailangan nyo pa rin ng ibang mga materials like mga liha and paintbrush, paint rollers, saka paint roller tray na gagamitin nyo rin of course sa pagpipintura ng bahay. And yung sandpaper na ginamit ko para sa semento is 80 grits na sandpaper. So yun yung mga materials na nagamit ko para mapinturahan yung bahay. So ang bili ko naman sa pintura dun sa hardware or paint shop na nabilan ko, yung Davis Pondo is 2,250 isang timba, and then yung Davis Sun and Rain is 2,500 pesos isang timba. Then yung brown na pintura na 1 galon, 4 liters, 867 ko nabili. And again, iba-iba yung presyo nito, depende sa hardware or paint shop na mabibilhan nyo, and the rest nung mga materials na kailangan yung gamitin para magpintura is na-order ko lang din online sa Shopee. Mas mura kasi doon. So hindi ko na siya ma-total, pero bigyan ko kayo ng rough estimate, siguro mga 10k. Sobra na para sa mga materials na kailangan para mapinturahan yung buong bahay. And of course, mag-iiba-iba kasi yan. Depende sa presyo ng pintura dun sa mabibilhan yung paint shop. Sa labor naman, pasensya na hindi ko kayo mabibigyan ng idea since hindi ko rin kasi alam kung magkano yung usual na singil ng mga pintor sa pagpipintura ng pader ng bahay. So yung mabibigay ko lang is yung mga importante, like yun nga yung pintura mismo, kung magkano siya per timba, and marirecommend ko rin na bumili kayo ng timba-timba since makakatipid kayo ng konti kaysa sa paggalon-galon na bili ng pintura.
yun lang muna for today's video. Sana kahit papano may naitulong pa rin ako, kahit na konti lang yung mga na-share kong information dito sa video na to. And next up will be yung vinyl tiles. Nag-vinyl tiles ako dito sa second floor na DIY din. And next is yung materials and cost na nagastos ko sa paglalagay ng vinyl tiles. And kung gusto nyo makita yan, of course, subscribe. And if you have questions, may hindi ako na-share dito and you have questions, of course, feel free to leave it down in the comment section below. And thank you so much, guys. I'll see you on the next one. Peace.